So ito mga kapatid, dun sa mga hindi pa nakakaalam sa kung paano tatrabaho yung ating charging system. So meron tayo ditong stator, pwede sa 175, 125, 150 at yung ating liwa 5 wire full wave. So color coding ng ating liwa full wave, meron siyang color coding na red. Ito yung papunta noong positive ng battery, yan papaliwanag natin. Green papunta noong ating negative ng battery or body ground. Okay. Yung black, ito yung control. Pag full charge yung ating battery, automatic binablock na nito. Ito yung nagbablock doon para hindi na magkarga ng magkarga. So itong yellow at saka itong white, yan yung ating charging. Ito yung output from stator output. Bago papasok dito, AC yan mga kapatid. Papunta ng ating input naman siya pagpunta ng ating regulator. Bago output niya, itong red na. So dito dadalo yung ating na-regulate na 12 volts. Inaayos niya dyan yung kuryente ng galing AC kasi mapabago-bago to na supply galing ng ating stator. So from AC, kukonvert niya sa DC. So dito lalabas yun, 12 volts. So yun ang mga color coding ng ating stator. Green, sa stator naman natin, green is negative ng ating pulser. Bago blue, white, ito yung pinaka-positive ng ating pulser or tachometer. Bago itong kanyang pink at saka yellow, yan yung kanyang charging. AC yan. Output yan ng ating stator. Katulad sa yung output, input pagdating sa regulator, ayusin yung kurente, convert to DC 12 volts. So, pakikita ko lang sa inyo na gumagana yan bago yung ating liwa, full wave 5 wire at yung stock. So dun nga pala mga kapatid sa mga naghahanap ng stock na stator na pang Rossi, Euro, basta mga Pantra, meron tayo dito stock yan, genuine, hindi yan aftermarket. So kung ako tatanungin, mas magaling pa rin to kahit pa siya ay second hand, mas tatagal pa to kaysa doon sa mga nabibili nating class A na aftermarket. So ayan, naka negative tayo ng alligator. Pag negative ang ating alligator ng ating test light, it means hanapin natin dyan ay positive. Yan. So pag naka positive naman tayo ng alligator, ang hinahanap naman natin yon ay negative. So dito ang hinahanap natin ay positive. Kailangan may lumabas na supply dito sa ating red. So yan, para regulator yan galing ng ating stator. So yan, may lumalabas. So ito ang connection, paliwanag din. Negative nya, pinagsama natin negative ng stator at saka negative ng regulator. Negative ng stator, negative ng regulator. Bago yung positive nya, sinuplayan natin to. Ito ang pinaka ibig sabihin, starting ng ating sa motor, magsusupply siya dito ng positive ng galing doon. AC yan. So sinuplayan lang natin galing battery para mapagana natin kung paano nagtatrabaho. Yan, lalabas yan dito. So ngayon mga kapatid, pag tinanggal natin to at dito natin nilagay, so lagay ko lang muna sa positive. So ayan na, yung ating positive, sinuplayan natin to. So ito puno ng diode, one direction lang yung ating regulator. Dapat walang bumalik na supply dito sa kanyang dilaw at saka yellow. Nasa kakoneksyon naman itong ating pink at saka yellow. So wala namang polarity yan, kahit pagbalik-balik nyo yan, pwede yan kasi isang connection yan, magkasama yan. So dapat walang bumalik na supply, dapat hindi ito umilaw. So ayan mga kapatid. So ayan, wala. Ayan. Kasi hindi pwedeng bumalik yung supply na papuntang battery, pabalik ng regulator. Ibig sabihin, pag yun ay umilaw mga kapatid, sira na yung inyong regulator. Kaya yun ay, ang St. Thomas noon mga kapatid, nag-iinit siya at saka hindi na siya nagcha-charge. Kaya doon sa mga laging nasisiraan ng battery, check nyo to, regulator nyo at saka itong stator nyo. Dapat condition to. Ganyan ako. Pag nag-power upline ako, condition, at saka ko ina-applyan ng ating super power upline. Wala lang akong relay mga kapatid. Ito. Boss relay. So sa connection, hindi nyo rin maintindihan. So doon, basta sa mga naghahanap ng stock na stator, ayan, mura nyo lang makukuha sa akin yan. Pero kung makakakita talaga kayo ng bagong-bago nito, ito yung naglalaro sa 1.8. So more than 50% lang natin bebenta yan mga kapatid. So kung pa-install nyo sa akin, di additional labor na lang. So bago, yung atin kung kailangan nyo ng mga regulator, kung nagpupulwid tayo, yan, may mga bago pa tayo dito. Marami tayo dito, saka mga meron tayo stock na CDI. Ayan, pan-DC operated.
Rossi 125, 150, 175. Yan oh. Stock yan. So binili ko mga kapatid. Sa totoong buhay 650 ang bili ko nito. Pero pag sa shop nyo bibilin to, abutin ito ng mga 750. So yun, around 500 ko na lang ito pinagbibili mga kapatid. At ito pa sa super power up line. Carbon cleaner. At saka tune up, malupitan tune up. At saka linis ng carb, yung mga hose, yung mga gripo ng ating mga motor. So yun lang, bago apply na natin ng super power up line, one relay set up yung ating boss relay na original. So dapat ang mga socket Japan. Tapos gamit tayo ng fuse 10 amperes aking ginagamit para din sa ating power up line. Yan. So yun lang mga kapatid, marami tayo available dito. Ito yung mga ginagamit ko sa mga setup. At doon sa mga nais magpagawa ng washing, meron pa tayo dito. Ito ay pang sa natin tawag dito spin dryer. Yan. At doon sa mga amplifier concept 502, nagpapalit tayo ng volume control sunset. So pinipin nyo lang mga kapatid. Maraming salamat. Yan. Ang God bless. Saka nga po pala, singit ko na rin to. May stock pa rin tayo dito. Ito, ignition coil. So may kasama tong spark plug cap eh. So hanapin ko lang. Yan, may mga stock tayo dito. At saka sa mga gusto sa Aerox nga pala. Ayan. Yung ating lining. Yan. Yung sa ating bell. Pwede pa to kahit second hand lang. So magkano isa niya? Nasa around 600 or 550. Di pare-parehas. Ito, makakuha nyo lang sa akin ng 500. So 70% goods pa siya. Makakuha nyo lang sa akin ng 700. May kasama ng bola yan at saka mga slider. Yan, from Yamaha. Yan. Pambelt meron pa din tayo mga kapatid. Di ko na lang maipakita sa inyo. Basta sa mga low budget, pimpin mo lang kayo. Yun lang mga kapatid. Thanks for watching and God bless.